nakasalalay ang kontrata ni James Harden sa pagkuha kay LeBron at Richard Jefferson nilantad. Sinabi raw sa kanya ni James kung saan susunod na maglalaro. Bagamat maaga pa sa off-season, may ilang mahahalagang kwento na ang nagsisimulang mabuo. Isa sa mga pinakakapanapanabik dito ang usapin tungkol kay LeBron James dahil lumilitaw na kung aling mga team ang may pinakamalaking tsansa na makuha siya. Sa kasalukuyan, ang Philadelphia Sixers ay itinuturing na isa sa mga pangunahing paborito upang makuha ang 41-year-old superstar. Gayunpaman, dahil sa matinding interes ng Cleveland Cavaliers na muli siyang makasama, isiniwalat ni Joe Vardon ng The Athletic kung ano ang handang gawin ng Cavs upang mapataas ang kanilang tsansa na ma-recruit siya. Kaugnay ng offer na kontrata ng Cavs, isinulat ni Vardon, may isa o dalawang roster moves na kailangang gawin ang Cleveland upang mabayaran si James ng $15 million sa susunod na season, kabilang ang pag-alis kina Strus at Schroeder, ngunit wala pa silang ginagawa sa mga iyon. Ayon sa aking impormasyon, sila, tulad ng iba pang mga teams na humahabol sa kanya, ay naghihintay muna. Maaring gawin ng Cavs ang mga hakbang na iyon kahit hindi sila piliin ni James. Maaari rin namang hindi nila gawin ang mga iyon kahit piliin sila. Ayon pa kay Vardon, matapos umalis si Dean Wade, ang pag-trade kina Strus at Schroeder ng walang kapalit ay magpapahina sa roster ng Cavaliers. Dahil dito, malamang na panatilihin nila ang dalawang players kahit makuha pa nila si LeBron. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pinagsamang $31.4 million na matatanggal sa kanilang payroll kapag nawala sina Schroeder at Strus ay makatutulong upang mapalakas pa ang roster bago ang susunod na trade deadline. Sa kasalukuyan, ang payroll nila ay nasa 184.4 o 24.6 million na mas mababa sa first apron. Sa teorya, sapat ito upang makuha nila si LeBron ng hindi gaanong nahihirapan. Gayunpaman, dahil nalalapit na rin ang contract extension ni James Harden, maaaring kailanganin pa rin nilang magbukas ng karagdagang salary cap space. Kaugnay nito, ibinahagi ni Brian Windhorst ng ESPN na maaaring maging paborable ang magiging diskarte ni Harden sa kanyang bagong kontrata. Dahil nauunawaan umano niya ang kahalagahan ng pagpirma kay LeBron, iniulat ni Windhorst, muling pipirma si Harden sa Cavs at kapag nangyari iyon, ang bago niyang kontrata ay maglalabas sa kanila mula sa second apron. Iyan ang matagal na nilang plano. Ngunit si Harden, tulad ng ilang iba pang players sa liga gaya ni Draymond Green, ay naghihintay muna sa magiging desisyon ni LeBron. Dagdag pa ni Windhorst, kung makatutulong ito upang makapaglaan ang Cavs ng mas malaking halaga para kay LeBron, sa tingin ko ay handang baguhin ni Harden ang mga kondisyon ng kanyang kontrata. Hindi naman ibig sabihin ay tatanggap siya ng mas mababang garantisadong halaga, ngunit maaaring pahabain ang kontrata mula 2 taon tungo sa 3 taon. Ang layunin ng Cavs ay magkaroon ng sapat na espasyo sa ilalim ng second apron upang mai-offer nila kay LeBron ang kontratang mas mataas kaysa sa minimum na una nang naiulat na handa siyang sumali sa isang team na may tsansang magkampiyon kahit minimum contract lamang ang offer, na nagpapakita ng kanyang hangaring muling lumaban para sa kampyonato. Gayunpaman, hindi lubos na kumbinsido rito si Windhorst at tila ganoon din ang Cavs. Pangunahing layunin ng Cavs ngayong off-season ang pagpirma kay LeBron at sinusuportahan umano ito ni Donovan Mitchell. Upang magkaroon ng sapat na salary cap space, maaaring magbawas sila ng ilang players at muling pirmahan si Harden sa 3-year contract na nagkakahalaga ng $75 million. Posible rin nilang i-trade si Schroeder upang mabigyan ng kontratang nagkakahalaga ng $15 million si LeBron habang nananatili sa ilalim ng first tax apron. Bilang alternatibo, maaari nilang isama si Strus sa sign and trade para kay Kuminga upang magkaroon ng mas malaking salary flexibility. Bagamat may panganib ang pagbitaw kay Strus, maaaring sulit ito kung hindi nila makukuha si LeBron James. Samantala, nagbigay si Richard Jefferson ng pinakamalaking pang-aasar sa off-season. Habang hinihintay ng buong mundo ng basketball ang magiging desisyon ni LeBron, sinabi ni Jefferson sa Road Tripping Podcast na alam niya mismo kung paano magaganap ang lahat. Kung nagbibiro lang siya o seryoso, walang makapagsasabi, ngunit lalo lamang nitong pinalakas ang mga espekulasyon. Oo, sinabi niya sa akin, pero hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Sinabi niya sa akin ng araw kung kailan niya sasabihin sa Lakers na aalis na siya. Pagkatapos sinabi rin niya kung saan siya pupunta. Sinabihan niya akong huwag magsalita tungkol dito. Pero alam ko ang buong plano.
Madalas kaming mag-usap ni Lebron at ni Rich Paul, kaya alam ko rin ang kabuuan ng kanilang estratehiya. Naghihintay lang sila ng ilang iba pang dominoes na mahulog para masigurong nakaayon ang lahat. Napansin nyo ba na matapos niyang sabihin sa Lakers na hindi na siya babalik, agad silang pumirma ng maraming players kinabukasan? Kaya may hinihintay pa siyang ilang bagay? Magpapatuloy ang pag-uusap namin? Malamang magkausap kami mamaya. Pinaplano na talaga namin kung paano namin gustong mangyari ang lahat mula rito. Naghihintay lang ng ilang dominoes. Posibleng nagbibiro lamang si Jefferson. Ang sinumang pamilyar sa kanyang personalidad ay alam na mahilig siyang mang-asar ng mga fans at ng media. Ngunit may posibilidad ding totoo ang kanyang sinasabi at alam talaga niya kung ano ang susunod na hakbang ni Lebron, na natiling napakalapit ang samahan ni Jefferson at James. Magkasama nilang napanalunan ang NBA Championship noong 2016 sa Cleveland at malapit din si Jefferson kay Rich Paul. Nakita rin silang dalawa sa 10-year reunion ng Cavaliers, kaya posible ring ibinahagi ni Lebron ang kanyang mga plano. Ang mga sinabi niya ay tugma rin sa mga ulat ng ilang NBA insiders. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Paul na hindi inaasahang magmamadali si Lebron sa paggawa ng kanyang desisyon. Sinabi rin kamakailan ni Windhorst na kahit mukhang ang Cavs ang nangungunang kandidato, ang paniniwala sa buong liga ay nakabatay pa rin sa pakiramdam o vibes at hindi sa kumpirmadong impormasyon. Patuloy namang naghihintay ang Heat, Warriors at Sixers sa magiging desisyon niya bago gumawa ng mga pagbabago sa kanilang roster. Kaya naman kapansin-pansin ang pagbanggit ni Jefferson tungkol sa mga dominoes. Kung nakapagdesisyon na siya kung saan niya gustong maglaro, posible ring hinihintay na lamang niyang maging formal ang iba pang mga kasunduan bago niya ipahayag ang kanyang pasya. Nakita na natin ang kahalintulad na sitwasyon sa Lakers. Ilang sandali matapos ipaalam ni James sa kanilang front office na hindi na siya babalik, sunod-sunod na gumawa ng mga hakbang ang Lakers upang buuin muli ang team sa paligid ni Luka Doncic. Nanatiling ang Cavaliers ang pinakabinabanggit na posibleng destinasyon, habang naghihintay naman ang Heat sa kanya bago kumpletuhin ang kanilang roster. Sinusubukan din ng Warriors na gumawa ng agresibong hakbang upang mahikayat siyang lumipat sa kanila, habang tila naghihintay lamang ang Sixers matapos maisagawa ang kanilang malaking trade para kay Jaylen Brown. Hanggat hindi inaanunsyo ni James ang kanyang desisyon, walang sinuman sa labas ng kanyang pinakamalapit na grupo ang tunay na nakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit tila ipinapahiwatig ni Jefferson na alam niya ito. Kung seryoso man siya o simpleng nangaasar lamang ng mga basketball fans, isang bagay ang maaaring malinaw: nakapili na si Lebron ng team at naghihintay na lamang ang buong mundo ng basketball kung kailan at paano niya ito ipaaalam sa lahat. For three. Good rebound by Reed. Hook pass by Hayes. They can cut it to single digits.